pinasa yung application namin sa counterpart na agency ng IPAMS dito. And then, yung agency na yun, kinontact yung IPAMS para sabihin na asikasuhin na yung application namin papunta dito. Hi guys! 12 ng tanghali dito ngayon. It's Saturday. Awa ng Diyos. Yung temperature namin ngayon is -4, -2. Yan. So, I decided to take a walk outside. Actually, nakaikot na ako ng 5 blocks. So, ayun, naisipan ko na sagutin yung ilang mga tanong dun sa previous vlogs ko. Meron akong nabasa doon na tinatanong ako kung ano yung mga requirements to get an open work permit. Pasensya na kabayan kasi I'm not in the position to answer that, or should I say I'm not the right person to answer that kasi nga unang-una I'm not holding an open work permit. I'm in a closed contract. I'm holding a work permit that allows me to work exclusively to just one employer, which is my employer now, na tinatanong ng isa pa nating subscriber na tinatanong niya kung ano daw yung employer ko dito sa Canada. Ayun. I'm working exclusively for Boss Atlas. That is a steel detailing company. Sila din po yung fabricator. Yan. And meron tayong isang subscriber pa na nag-comment dun sa previous vlog ko. Sabi niya, "Hello ma'am, ask ko lang po kung anong employer kayo nag-apply. I am experienced in steel detailer po dito sa Philippines at ang mga jobs namin ay based sa Canada at US. Paano po? Gusto ko po kasing mag-work abroad like Canada. Patulong naman po. Any suggestions at tips? Malaking bagay po ito para sa akin. Thank you po and God bless po." Ayun. As I've mentioned before, ang employer ko po dito ay Boss Atlas at na-refer po kami ng dati namin kasama sa work back in the Philippines. Na-refer kami sa employer niya dito. And then, yung Boss Atlas, pinasa yung application namin sa counterpart na agency ng IPAMS dito. And then, yung agency na yun, kinontact yung IPAMS para sabihin na asikasuhin na yung application namin papunta dito sa Canada. So, ayun na nga. Yun, yung mga requirements hiningi sa amin ng IPAMS. And then, yun, pinasa namin and then tuloy-tuloy na. So, ayun. Yun nga, napansin ko based sa application namin, hinihingi ng employer, ng majority ng employers dito sa Canada ay 3 years minimum experience. Ayan, based on our experience sa pag-apply dito. So, yan, minimum 3 years experience. And then, sa pagkakaalala ko, yung mga requirements na hiningi, yung mga COE mo sa previous companies, mga basic, ayun, passport, tapos birth certificate, tapos TOR, diploma, ano pa ba? Yun nga, COE. Original yan ng mga COE. Kasi meron yung mga nagpapagawa ng COE sa recto. Even yung mga diploma pinapagawa na sa recto para lang ipakita na meron silang work experience sa ganito just to qualify. Just to be qualified doon sa posisyon na ina-apply nila, guys. Huwag niyong gagawin yan kasi unang-una, malalaman yan ng IPAMS. Kung hindi man ng IPAMS, ng government ng Canada. So, in case na makalusot kayo sa IPAMS and makarating kayo dito, pag nalaman yan ng government ng Canada, i-deport kayo. So, sayang yung effort nyo. 'Di ba? So, yung tip ko, number 1 tip ko is be honest sa una pa lang. Yun, kasi may mga times na yung employers natin in the past, like me, nagsara na or nagpalit na ng kumbaga nabili na silang ng ibang company. May mga times na gano'n. So, you don't need to provide a COE. Instead, magkakaroon kayo ng affidavit of something sa gano'n. Na itong company na to, nag-close na. So, you're not able to get certificate of employment, yung ganun.
yun. So, yun lang naman yung number one and only tip ko, be honest sa work experience mo. Yun. So, i-guide naman kayo ni iPams. Ayan lang po for today's video. And on my next video, kasi merong mga nagtatanong sa akin about ETA, like they're planning to go here holding an ETA instead of a visa. So they're taking a vacation, and then during that vacation, like a month or two, they're planning to they're planning to look for a job here kasi nga sabi nila marami naman trabaho dito, so it's impossible for them not to get a job in a 1 or 2 month, in a span of 1 or 2 months. So ayun, i-discuss ko yan on my next vlog. Ayun. So please like and subscribe to my channel and hit that notification bell para updated kayo once na nag-upload ulit ako ng bagong video. So that's it for today's video, guys. Hope you like this video. See you on my next vlog. Ciao!